halata naman that this was also a political one kasi may perception of rising crime rates, of the unresponsiveness ng PNP. So nakikita natin kung saan nanggagaling yung polisiya na yon. Gayunpaman, pagka hindi enforceable yung policy mo, expect nyo na magagalit talaga ang rank and file or the lower rank officers kasi parang nasa-set up sila to fail. So any policy that sets up somebody to fail, para na rin lang sinabi mo, sige gagawa ako ng policy para masibak kayo. So definitely may relief tayong nararamdaman dun sa mga ibang mga miyembro ng PNP sa ngayon. Kaya hindi yan nasagot. Ang mas nare-report ay yung lifestyle niya, yung mga honors na tinatanggap niya bilang Chief PNP. So mas nagkaroon ng publicity on this one. Plus, ramdam na ramdam, or at least ito yung sinasabi ni Secretary John Vic, pinararamdam niya kay even to Sec John Vic that he had his own power. Kasi nga, under the DILG, ang PNP, the DILG secretary only has supervision but no control over the chief PNP. Hindi pwede by law i-overturn ni Sec John Vic ang mga decisions ng chief PNP. But the NAPOLCOM, when it comes to some appointments, it can. Pero pati yun, binaliwala at tila parang dinidisrespect niya. So ito yung clear message na pinapalabas. Yung disrespect, yung arrogance na yun, pinakita niya to members of the Marcos administration. Pinaramdam din sa kanya that you don't do that. Particularly with an administration as elitist as this one, pinaramdam din sa kanya, out ka. And this is unceremonious. It should, para hindi walang magkamali. This was a firing, sugar-coated as a relief. In-expect mo ba, ma'am, o may nagbulong na sa'yo days before na machuchugi sa pwesto si dating PNP chief Nicolas Torre III? Actually, nung pinatawag siya sa Malacanang a few days ago, medyo may tunog na. Nagulat lang ako kasi nag-command conference pa siya nung Friday. So, ang pagkakaalam ko, even before that, nasabihan na siya ng Malacanang of the possibility. Siguro hindi pa kumbaga hindi pa kumpirmado as of that time. Pero nung Friday, nag-command conference, medyo napaisip ako. Eto na nga, nabulaga tayo. So, medyo surprise pa rin kahit paano. Opo, ma'am, sa messaging, dito tayo sa messaging, ma'am, kasi nasa business tayo ng communications. Ano ba ang mensahe na hinahatid nito sa pambansang pulisya? Itong pagkakasibak sa pwesto kay General Torre. Alam po natin na marami po ang na-high blood dahil sa ginawa una kay Pastor, lalo na kay former President Duterte. Correct. So, medyo mixed ang messaging, Nung nag-press conference kasi si DILG Secretary John Vic Remulla, medyo pinagdidiinan niya na kailangan daw sa mag-comply yung power structure doon sa batas. Ang sinasabi niya, labag daw sa batas yung pag-rumble o yung pag-reassign ni General Torre dun sa top tier o dun sa high command ng PNP dahil taliwas ito doon sa power ng NAPOLCOM. Sila dapat ay ang dinadaanan muna ng mga ganyang klaseng reassignments with the consent or with the appointment also of the president. So, ang tingin ko, they're trying very, very hard na yun po muna ang naratiba na sila ay kaya natanggal or kaya na-relieve si General Torre ay hindi siya sumunod doon sa batas. Lalong-lalo na doon sa batas na nagtatalaga ng power sa NAPOLCOM. Kung maniniwala tayo doon sa mga chismis, kumbaga, doon sa mga sinasabi na very dismissive daw si former Chief PNP Torre doon sa mga tao sa mga officials ng NAPOLCOM, then kumbaga this is medyo nagpabaya siya, medyo naging reckless at saka arrogant siya, kung totoo yun. Opo, ma'am, lalo pat
alam mo naman ma'am, ang PNP, conforme sa sino ang namumuno, sumusunod lang naman yan sila. Yes sir, yes ma'am lang naman yan sila lagi. Pero ito kaya may epekto ma'am sa moral ng mga pulis, lalo pat naalala po ninyo, maraming nasibak sa pwesto dito sa Metro Manila nang hindi nila matupad yung 3-minute ba yun, 5-minute response na ginawa ni General Torre nung siya ay hepe ng QCPD. At nang subukan niyang ipatupad all over Metro Manila, abay marami pong hindi nakakota, ma'am. Correct. Well, maaapektuhan ng moral talaga in the positive sense. Dinig ko maraming nagpapainom ngayong gabi. Uy! So, kung totoo yan. Some of the, totoo yun yung appreciation ng ilang rank and file sa mga polisiya nitong former chief nila. Parang ang argument is, alam naman natin na in any institution, mahirap talaga mag-initiate ng mga pagbabago. Pero ito, it goes back to reasonableness. So maraming reklamo or initial na reklamo na unang-una, hindi ito yung dinahandahan, yung implementation, and it was a very drastic move. Halata naman that this was also a political one kasi may perception of rising crime rates, of the unresponsiveness ng PNP. So nakikita natin kung saan nanggagaling yung polisiya na yon. Gayunpaman, pagka hindi enforceable yung policy mo, expect nyo na magagalit talaga ang rank and file or the lower rank officers kasi parang nasa-set up sila to fail. So any policy that sets up somebody to fail, para na rin lang sinabi mo, sige gagawa ako ng policy para masibak kayo. So definitely may relief tayong nararamdaman dun sa mga ibang mga miyembro ng PNP sa ngayon. Opo, tsaka balita ko rin ma'am, may nabasa akong comment, awan ko lang kung totoo. Marami daw ng mga police officers sa buong Pilipinas ang nagtanggal ng picture ni PNP chief after na ma-confirm na baksi siya sa pwesto, nasibak siya sa pwesto. Pero ma'am, dito tayo sa hierarchy ng mga uupo as PNP chief. Marami kasi nagsasabi na shortcut ma'am. Maraming natabunan na dapat sana deserving sa promotion. Alam mo naman ma'am, pinaka-pangarap ng isang pulis ang maging hepe ng kanilang hanay. Well, para sa akin, of course, naririnig naman na it will always be there. Even nung mismong si General Torre ang inupo, ang dami nating naririnig. Although to be fair, si General Nartates really was supposed to be the next in line, kumbaga sa seniority. So, ang tingin ko, yung normal na level ng grousing ang maririnig natin sa ngayon. Kasi right now, parang ang feeling ko, mas nananaig pa yung original na shock na na-relieve si General Torre over the jockeying for position. Kasi ang bilis din Parang ano lang yung pagitan from the time na na-relieve si General Torre to the time na na-designate at nag-oath taking si General Nartates. Parang ang feeling ko, it was really so as not to give time doon sa ibang mga nag-aambisyon na maneuver pa. Para sa akin, this is more or less a good move for any vacant position. Mabilis dapat fini-fill up. Otherwise, yung jockeying for position tsaka yung pamumulitika nagiging problema rin in the long run. Opo, lalo pat may malaking pinaghahandaan na eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region, yung kauna-unahan ma'am na BARM parliamentary polls. Sinabi po ni Senator Bato, former PNP chief, Senator Bato de la Rosa, na hindi pala pwede ma'am na dalawang 4-star sa hanay ng PNP. At may mga nagsasabi na mapapa-early yata ang pagka-alis sa pwesto totally ni former PNP Chief Torre. Dahil nga, sa kadahilan na hindi pwedeng dalawang 4-star sa PNP. Pareho yan kasi sa AFP Pero totoo yan, hindi pwedeng ang Chief PNP must be a 4-star. So alam na natin, since na-swear in na si General Nartates, gagawaran siya ng 4 na estrella niya. Yun nga lang, with the existence, habang nandyan pa si General Torre, iisa lang talaga ang solusyon dyan is ipag-early retirement siya. Kasi kung mag-stay on siya, i-demote mo O kaya, di ba, i-assign mo somewhere else. So early retirement with the offer of another position, yun lang ang bukod tanging magiging solusyon sa problema nila ngayon.
But definitely reinstating him, medyo problematic na yan. May, nakataya na yung mukha ng Malacanang dyan. Opo. I-trace natin, ma'am. Saan kaya siya posibleng pumunta? Dahil maraming kinakabahan. Baka raw mag-NBI chief. Patay tayo dyan. Sabi ng mga nagko-comment sa ating live stream. Ayon dun sa bagong batas na nag-reform ng National Bureau of Investigation, tignan niyo sa Section 6, nakalagay po doon that the NBI director must be a lawyer with at least 15 years of experience. So, kung tatandaan ninyo, yung press conference ni Sec. John Vic, super overemphasize na kailangan sumunod sa batas. Kung ang assignment niya sa susunod ay taliwas na naman sa batas para nilang, para nilang nilalaglag yung sarili nila, so to speak. So, para sa akin malabo na even i-consider siya para dun sa NBI position. Besides, yung irony dyan is manggagaling siya from one Remulla to the other. So, ang tingin ko, medyo malabo po yun. At the very least, kasi ang tingin ko dun sa position ng Chief PNP, ang pinaka-equivalent niya would be an undersecretary position para hindi siya, kumbaga, walang loss of face. Kasi kung tatanggap siya ng lower position, let's say head of agency ka nga, okay lang kung head of agency, no? Kasi kahit paano meron kang semi-autonomy. Pero kung tatanggap siya within the hierarchy, ang minimum that he can accept without diminution of his rank would be an undersecretary position. So anything yan maliban lang dun sa mga positions that require that they have to have certain qualifications. Hindi pwedeng mga positions na kailangan doktor siya o abogado siya in the absence of that particular qualification. Pero ang tingin ko dyan, anything else, it is entirely possible na i-offer sa kanya. Oo, may mga nagsasabi, Special Investigator on Flood Control Scam, mga ganon na mga posisyon, ma'am. Pwede siyang bigyan ng task force. Oo. Diba? Ganon, kasi it doesn't require a rank, tapos bibigyan siya ng kind of power, tapos na babantayan pa nila. Kasi yun ang pinaka-essential sa ngayon for the Marcos administration. Hindi nila ma-afford gumawa ng malalaking at panibagong mga kalaban. Nung nandun siya sa panig nila, safe sila. Pero now, marami na siya masyadong alam na pag napunta yan, pag tumawid ng politika yan, naku, malaking sakit na naman ang ulo ng Marcos admin. Opo, lalo pat 2 months ago, sinabi po ni DILG Secretary Remulla, John Vic Remulla, and I quote in a radio interview, sinabi ni Secretary Remulla, pertaining to General Torre, he's a bulldog, a pit bull, tapos to attack, at pag sinabihan daw si General Torre na umatak, umaatake. Eto na yun, ma'am. Siguro yung mga katangian ay hinahanap. Pero ma'am, dito tayo sa responsibility, sa chain of command. Marami kasi nagsasabi na parang iniwan siya sa ere after niyang gawin yung mga mission impossible na pinagawa sa kanya ng pamahalaan, na naging kapalit po ay matindi na backlash, no, sa kanyang pamilya, sa kanya. Maraming ang memes ngayon, ma'am, na kumakalat na ikinukumpara siya kay Diwata. Meron ako nakitang meme ngayon, ma'am. Habang tayo nag-i-interview, back to Paris na raw si former PNP chief. Ano masasabi niyo doon, ma'am? Well, ako hindi ko kumbaga, I cannot get angry or hindi rin siguro siya nasa posisyon na magalit dun sa mga taong nagdidiwang kasi to be fair, one of the things na nakikita natin, kung totoo man, especially yung kanyang pag-confront or kanyang pag-dismiss dun sa mga miyembro ng NAPOLCOM, medyo nagpakita talaga siya ng heavy-handedness. Ngayon din, nire-report ng ilang mga pahayagan, yung mga parang tila excessive na ang lalaki ng entorahe, kung may mga perks siya, iba na yung sasakyan, and so on. So, yung, kumbaga, parang lumalabas meteoric rise, meteoric fall din. Especially yung pagdating sa mga ginawa niya, like to former President Duterte at saka kay Pastor Quiboloy, hindi rin nawawala yan sa isip ng publiko. Gayunpaman, ang mali talaga ng Marcos administration dito is, after na-accomplish ni General Torre yan, in-appoint siya kagad at marami siyang nilaktawan. So nagmukha talagang reward ito. Imbis na nilagay siya dyan on his merits dahil pitbull nga siya at yun ang hinahanap nila,
nagmukhang, oh, good boy, reward ka namin ng ganito. So now, sa pagtatanggal sa kanya, nagmumukha talagang elitist politics na ito. Hindi naman siya talaga nag-belong eh. Kumbaga, meron siyang nagawa na nahirapan gawin ng ibang mga opisyales, nire-reward siya, pero he was never considered a part of the Marcos administration. Hindi walang close sa kanya, hindi siya considered part of the, kumbaga, family, so to speak. He could not talk to the president in the same way that other chief PNPs would have been able to talk to presidents na personally kilala niya. So, kumbaga, naipakita din sa kanya na you may be the chief PNP, pero wag mong iisipin na yung power na yan ay sayo. Hiniram mo lang yan, power na yan, and it came from the president. So, this was a big wake-up call. Hindi lang yan, mensahe din yan sa ibang mga tao na administration. You don't really belong. You are useful for now, but the moment that you outlive your usefulness, there's no such thing as loyalty. Goodbye ka. So, yung ganyang klaseng hardened politics, biktima. Tingin ko, in that sense, biktima si General Torre, pero hindi natin masasabi na wala siyang contribution dito sa pangyayari sa kanya. Yung kanyang attitude was also noted. I mean, nakikita naman natin, lantaran yan eh. Nakikipagbardagulan din siya. May mga kaso siyang final against certain vloggers. Naging hypersensitive siya. When before, mas mahaba naman ang pasensya niya. So, power really corrupts and absolute power corrupts absolutely. So, in this case, nakatikim lang ng konti, nagkaroon ka agad ng impression, masyado naman yata siyang nag-enjoy doon. So, even yung mga figures or power figures dyan sa Marcos administration, parang may hampas ito. Wag mong iisipin na belong ka dito. Nagamit ka namin, useful ka. Ngayon, di ka na useful kasi nakakahiya na. So, ang bilis. April 29, yung kanyang appointment, nag-take office siya ng June 2, out na siya by August 26. O, di ba? Attorney Tracy, magandang gabi po, si Jason po ito. Ma'am, I would like to get your reaction po dito sa naging comment ni Ma'am Rowena Guanzon, Attorney Rowena Guanzon, 1 hour ago, and she said, and I quote, "Nakakahiya yung ginawa nila kay General Torre. Walang pasabi, walang military honor, walang maayos na transition. Pagka-announce na si Baksha nung umaga, nag-oath agad yung kapalit na." And then ma'am, ang napansin rin ng ating mga kababayan ay hindi dumalo si General Torre doon po sa transition ng bagong talagang PNP chief. Your thoughts on this po? Actually, di ba, bahagi din ng sa kanyang relief ay immediate turnover. So walang niceties except na sabihan siya na thank you for your service. Kasi pinaparamdam sa kanya. Hindi hindi aksidente yan. They want him to feel that he was fired. Kumbaga, masyado siyang maraming how do you call this? Natapakan. So, nangunguna na dyan. At hindi naman sikreto kay Secretary John Vic Remulla dahil siya po yung pinaka-apektado doon sa ugali, sa ginagawa ni Chief PNP. May mga it wasn't going down eh. Halimbawa, pati yung mga issues such as yung rising criminality, yung paglalaganap ng droga, hindi yan nasagot. Ang mas nare-report ay yung lifestyle niya, yung mga honors na tinatanggap niya bilang Chief PNP. So mas nagkaroon ng publicity on this one. Plus, ramdam na ramdam, or at least ito yung sinasabi ni Secretary John Vic, pinararamdam niya kay even to Sec John Vic that he had his own power. Kasi nga, under the DILG, ang PNP, the DILG secretary only has supervision but no control over the chief PNP. Hindi pwede by law i-overturn ni Sec John Vic ang mga decisions ng chief PNP. But the NAPOLCOM, when it comes to some appointments, it can. Pero pati yun, binawliwala at tila parang dinidisrespect niya.
So ito yung clear message na pinapalabas. Yung disrespect, yung arrogance na yon, pinakita niya to members of the Marcos administration. Pinaramdam din sa kanya that you don't do that. Particularly with an administration as elitist as this one, pinaramdam din sa kanya, out ka. And this is unceremonious. It should, para hindi walang magkamali. This was a firing, sugar-coated as a relief. Ma'am, I would like to highlight po on what you said a while ago. Kanina, napakagandang observation. This serves as a warning doon po sa mga politiko o siguro mga opisyal ng gobyerno na willing magpagamit sa Administrasyong Marcos, and when the time comes na hindi na sila useful para sa administrasyon, ay anytime pwede po silang sibakin o paalisin sa pwesto. Tingnan niyo yung konteksto. Dito sa issue ng flood control, who is the president going after? Sinasabi nila yung mga kontratista, pero ill-disguised yan. Nakikita natin na kahit paano ikinokorrelate ng taong bayan doon sa ilang mga kongresista. Mayroong mga very specific targets who are in Congress. Kita niyo na doon sa paglalabas ng partial list, di ba? Mayroon kaagad na tumatalon na mga pangalan doon. These people ay hindi natin madi-deny na tumulong sa Marcos administration. Pero dahil sa excesses nila, medyo nakakahiya na hindi na sila useful. And therefore, out na sila. And this is going to be a slow and painful separation sa ginagawa dito sa flood control. But this is the nature of the Marcos administration. Gamitan yan. Unless part ka nung clique, unless part ka ng mga childhood friends, mga oligarchs, mga mayayaman na mga kilala nila, mga pamilya that have had money for a long time, mga pamilyang biglang yaman but who have been friends with the Marcoses for a long time, yan, they are constants. Anybody outside of that circle, you're just being used. So, parang reminder din yan na you're not one of us. You are dispensable and disposable. So, kahit kailan, pwede naming gawin yan. And they will do that even to people as powerful as senators and congressmen. So, in this case, kitang-kita ang kaputian. Ma'am, on the other topic po, na-mention niyo na po yung flood control projects. Nakikita niyo po ba, ma'am, sa ongoing investigation ng Senado and doon po sa investigation being led by the President, sa tingin ninyo sa mga susunod na linggo o sa mga susunod na buwan ay may mapapanagot ng mga hindi lang kontratista, lalo na yung mga kongresista, kasi ito talaga yung sigaw ng taong bayan. Yung mga kongresista na nakikialam sa pondo ng bayan ay dapat mapanagot. Sa tingin niyo, ma'am, on the next weeks or next months ay may mapapanagot, mapapatalsik o mawawalaan ng pwesto? Hindi sila ganun kagaling. Nakikita natin that although Senator Marcoleta will do a really good job at magre-rekomenda sila sa ombudsman kung may makita siya ng mga liabilities dito at kung sino ang mga dapat managot, wala akong kaduda-duda na magagawa yan ng Senado. Iba ng usapan later on. Lalong-lalo na may parallel investigation or inquiry na gustong gawin din ng Kongreso. In the end, ang dapat nag-iimbestiga dito ay yung executive kasi nasa kanila yung resources at yung reasons for doing that. Bukod pa dyan, hindi ba matagal na rin natin pinag-uusapan na inquiries in aid of legislation, iba po yan. Hindi tayo dapat nagre-rely sa mga inquiries na yan para magdulot ng ebidensya for something that should have been investigated on its own by qualified investigators. May value talaga yung ginagawa ni Senator Marcoleta, but in the end, there's certain evidence na hindi mo makikita in an inquiry. So, may value yon, but titignan natin kung may magkakaroon ng sibakan, because if the executive agencies ay hindi naman gumagalaw for actual investigative work, then parang we're setting them up also to fail. O sige, iniitsipwera na ng mga Marcos itong mga ginamit nila dati, but I don't think they also want to push it to the level na magkakaroon ng ng mga state's witnesses, di ba? O may mga kakanta-kanta na dyan ng mga liabilities or anything that may sink the Marcos administration. That being said, the President, nag-announce muna siya
Ang ginawa niya, nag-announce siya, hala, ito na-discover ko. Nagtuturo of Luzon siya, nagtuturo ng mga empty spaces where the flood control projects are supposed to be. Ano ang value nito? Hindi ko nakikita na may value ito kasi anong kailangan? Under the AMLAC law, may mga kailangan kang i-file in the Court of Appeals in order to freeze accounts, to close up the accounts, to inquire into accounts. Anong ginagawa ng presidente? Wina-warning niya itong mga taong ito. Wala pang kaso, pero ang dami na niyang press release, constantly naglabas ng mga pangalan. Kung ako yan, or even any ordinary person with good sense na talagang naghahabol ng mga kriminal, hindi ka mag-a-announce until filing na ng mga kaso. Para may mailalabas kang hold departure order, pwede kang magpa-freeze ng accounts, then may jurisdiction ng hukuman. In the absence of that, this looks like a comms issue. This looks like a PR strategy. Parang nagmumukhang, yung presidente, inilalabanan niya ang korupsyon. Pero ang totoo niyan, from the legal point of view, you're just giving a warning shot. You're just warning all these people, magtago na kayo ng assets or get out of town in case magkaroon ng seryoso ng investigasyon. Who are they leaving the investigation to? The Senate? The House? These are not investigative agencies. Ang purpose ng kanilang inquiry is in aid of legislation. And while we are confident kay Senator Marcoleta, nothing will beat yung talagang forensic examinations done by qualified accountants specifically set up for that purpose, na dapat rin sinusupervise ng mga prosecutors para alam din ng mga investigator yung quantum of evidence that they have to reach. Hindi natin nakikita yan. At kaliwat kanan, nag-a-announce ang presidente, galit na ako. Sure, Mr. President, galit ka, pero you're letting these people get away. And it's agonizing na pinapanood natin, in full view of the public, the President is giving them a reason to run away and out of reach of Philippine courts. Ma'am, may nag-suggestion din na dapat rin daw mapanagot yung gumawa daw ng script ni President Marcos nung last zona. 5,500 flood projects ipinagmalaki, tapos ngayon, chinek, wala naman pala ma'am. Pero kidding aside, do you agree ma'am dun po sa suggestion po ng PDP Laban through its deputy spokesperson to create an independent body to investigate the flood control projects anomalies, and then ang gusto nila ay maitalaga dito ang lead investigator, si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Your thoughts on this, ma'am? Ako, if they were going to put up anybody investigative in nature, particularly, you can do no better than Benji Magalong, than Baguio Mayor Benji Magalong. Nakita natin yung pag-iimbestiga niya dun sa Mamasapano, and as well as his illustrious career in the PNP. Dati yung CIDG head. And before that, SAF siya. So, walang talaga, he's a man of integrity and of great expertise pagdating dito. I agree with the task force. Sa totoo lang, normally I wouldn't kasi trabaho naman yan ng mga ahensya. But something as hugely political as this, and because ang daming big names na posibleng iniimbestiga nila dito, you need something that is more transparent than these agencies. So agree ako dyan sa suggestion ng PDP. But it must be conducted with transparency, except for yung mga instances na syempre delikado ilabas yung mga information. Gayun pa man, agree on both counts. Task force is good for purposes of investigation and gathering evidence. So without prejudice to, let's say, parallel investigations by NBI or the PNP on certain matters, but they also must be well-equipped and well-prepared. So you need forensic accountants. You need lawyers. Yan yung mga you will need investigators, and they must be clothed with power. Kumbaga, gagawa tayo ng task force, gawaran din dapat sila ng power to inquire into these accounts. And sila ang mag-file doon sa AMLAC ng mga necessary cases or even ask for the necessary warrants on their part. So, yes, I agree with that one. Kasi nga, ganito na yung panahon eh. You can't really trust anybody, but Mayor Magalong is somebody who retains the trust and
remains an inspiration to people. Kaya niyang mag-walk away from being chief PNP, malabas lang yung katotohanan sa mamasa no? So you need somebody with that kind of track record. Ma'am, issue na naman po, balik tayo sa communications business. Bahil maraming nagsasabi na itong issue kay Torre, diversionary tactic ito para malihis yung atensyon ng publiko sa issue po ng flood control scam last week. Pati yung issue ng extradition di umano kay Pastor. Kahit alam naman natin black propaganda, ginagawan pa rin ng anggulo. Ano tingin mo dito, ma'am, sa mga ginagawa nilang mga smoke screen para ilihis tayo, no? Makalimutan natin yung tindi ng issue sa flood control. Yung kay Pastor Quiboloy, definitely it is a communications strategy. Pero hindi siya related sa flood control. Ang tingin ko, yung ginagawa nila is related more to his case. It is entirely possible na, alam nyo yon, may nararamdaman na ang prosecution that they might have an uphill battle, kumbaga. Baka hindi sila umabot sa quantum of evidence. So maglalabas ng ganito. This is to make, remember, active yung case ni Pastor. Tapos maglalabas ng ganyang information. Of course, people will be forced to think na, meron pa pala siyang ibang kaso, meron palang ibang kaso sa US, meron palang request for extradition. Take note, ang nilabas na balita is merely the request for extradition. Hindi nilalabas kung kino-consider ng Philippine government. Hindi nga sinasabi na kung ano ang plano o kung a-actionan ito. Just the existence of the request for extradition. Maglalabas ka lang ng ganyan because you think that it's going to be prejudicial to the case of Pastor Quiboloy. So ang tingin ko dito is maybe the prosecution might be struggling with their quantum of evidence, so kailangan nila ng public perception na mas mabigat. So, especially if later on, let's say magka-problema dun sa kaso, I think maybe we're heading for an acquittal. This is me, this is an opinion. It's possible that it's heading for an acquittal and they want to head off public opinion on this. Hindi kasi ako naniniwala na mag-create sila ng diversionary tactic for flood control kasi mayroong ongoing inquiry in aid of legislation ang Senado at nag-iingay din ng inquiry in aid of legislation ang Kongreso. This issue is not going to go away soon. So pag sinabi mo kunwari, nagsiset up sila ng diversionary tactic, but the moment nag-umpisa yung September 1 hearing ng Senado, then na-defeat na kagad yung strategy. So as far as strategies or even tactics go, this is a stupid one if it is true. Kasi nga, magpa-hearing lang ang Senado, tapos naaalala na uli ng mga tao ito. Besides, I think for almost, ang sinasabi nga nila, baka umabot ng trillions of pesos ito. For a trillion peso issue, this is not going to go away and it's not going to be easy to forget. So a diversionary tactic is one of the worst things that you can do. So besides, any diversionary tactic must also consider yung attention span ng mga tao. If you try to divert too soon, you'll run the risk that it will be brought up again at a later time. Particularly one, katulad nitong flood control, na hindi lang inquiries ang ihaharap nito, this will be cases even later on. And with every instance, bumabalik at bumabalik sa atensyon ng mga tao. Let's face it, with social media and with dun sa dami ng mga alternative media ngayon, forgetting something is going to take something really, really huge. Once out na si General Torre, unless he starts talking about something else, people will soon lose interest and happily ibabaon siya sa limot. So how is this going to work as a diversionary strategy? Meron ako nabasa kanina history na lang daw si former PNP Chief Torre. No, pero ma'am, itong mga nangyayari sa atin sa bansa sa flood control, talamak na korupsyon, parang minamaliit yung utak nating mga Pilipino dahil harap-harapan pong ninanakaw ang pondo ng bayan dahil po sa mga issue ng flood control. Malamang ma'am, baka hindi lang ito sa flood control, marami pa itong ibang mga racket involving public funds. Attorney Trixie. It's arrogance actually, but also
Kasi alam nila na hindi ganun kadali yung mag-alsa, hindi ganun kadali magpakita ng galit that's in their faces. So karamihan ang expression ng outrage ng mga mamamayan is in social media. And it actually, to some extent, it works. Pero hindi nasa-threaten yung popularity ng administrasyon, which is a currency na kailangan nila for elections. Pero ito, in between elections tayo, hindi sila natatakot. Kasi itong mga politiko na to, sila yung embodiment ng kwapo talaga. Once na-elect na, nakakalimutan na nila yung needs ng electorate, nakakalimutan nila yung needs ng kanilang mga constituents at gagawin na nila kung ano man ang gusto nilang gawin. So I think this is what it is. Really, it's arrogance. Hindi lang 'yon, makikita nyo pa na umaalsa na naman or nilalabas na naman nila yung issue ng fake news. Now, para sa akin, very dangerous ito. Kasi ang karapatan magsalita at magpahayag ay bahagi ng not only feedback mechanism, but the expression, tinatawag nating autonomy of the voters. Kapag binoto na ng electorate yung mga officials, di ba maitatalaga sila, they act on our behalf. Pero hindi lahat ng desisyon nila ay nagre-reflect sa kagustuhan natin. May mga batas silang gustong ipasa na hindi rin naman natin gusto. So yung freedom of expression, ito yung paraan para ma-express natin na although inupo ka namin dyan, di kami sang-ayon. Pinapaalala lang namin na nanggaling sa amin yung power ninyo, nanggaling sa amin yung pwesto ninyo, at maaalala namin kayo sa susunod na eleksyon. So itong paglalabas nila ng issue ng fake news, so to speak, at saka yung mga kaliwat kanan na pag-file nila ng mga kaso, yung mga threats na papatawag ang kung sinong vloggers or any person na ma-manifest o nag-express ng sarili nila is a hijacking of the democratic process. Yung karapatan natin na ipaalala sa mga opisyales natin na hindi lahat ng ginagawa mo ay may sinasang-ayunan namin. Ito ang paraan namin for it to be a continuing conversation between the electorate and the elected. So, pag naglalabas sila ng fake news issues na ganyan, it means that they are not interested in that mechanism. Ayaw nila yung autonomy. Ang feeling nila is, nandito na ako, nakaupo na ako, wala na akong pakialam sa inyo. At yung paglalabas ng panukalang batas tungkol sa fake news is an open threat to the right to free speech. So, yan ang dynamics ngayon. So, nakikita natin na, oh my gosh, ano na naman ito? What did we do? Nilagay na naman natin sa pwesto yung mga tao who do not really have the public interests at heart. Bago ulit si partner Jason, ma'am, no? Paano po yan? The cycle goes on. 2026 budget na pong pinag-uusapan ngayon. Saan po ba nag-ugat ang mga project? Sa power of the purse ng House, lower and upper house. At ang dulo, pinirmahan ng presidente, ang pambansang pondo. Ma'am, walang racket, ma'am, kung walang pondo. Paano natin babantayan, ma'am, na yung mga pondo sa 2026 budget ay hindi mapupunta sa mga flood control na ghost project pala. In the end, wala. Yan nga, galit nga si presidente. Galit na siya, ma'am. Galit na nga daw eh. Dinig natin. We all heard it. Pero ganyan siya magalit eh, yun yung problema eh. Bakit nagagalit ang presidente? Hindi siya nag-follow up sa sarili ng tao, hindi niya binantayan ang sarili niyang tao, and then somehow, pag nakita niya, hala, ang dami palang anomalya, nagugulat siya. Parang, sir, hindi kayo gumising on time, tapos magtataka kayo na late kayo. Parang ganon. Paano natin? It's a never-ending cycle. Ito talaga, ang ayoko lang kasi isipin ng mga tao, ay nakakapagod na yung ganito, gagawin naman nila. They're powerful, nakapwesto sila. These are defeatist. At yan po ini-encourage ng ating mga opisyales. Pag naririnig nila na sinasabi ang mga tao, sumunod ka na lang, mag-comply ka na lang. Ganon. Anong magagawa ng rally? Anong magagawa ng pagka-aktivista mo? Anong magagawa ng pag-post-post mo dyan sa Facebook? Yan tuwang-tuwa sila sa ganyan because nobody will check. And talagang ginagawa nilang nakakapagod yung proseso.
na kailangan we have to muster up the numbers, kailangan natin nagkakaisa, kailangan tuloy-tuloy ang pag-educate natin sa electorate, sa mga kapwa mamamayan natin. Kasi we have to break this corruption cycle. Once they're elected, they feel that they can do anything. So it is our job. Talagang tayong mga mamamayan, we have to realize this. Hindi po natatapos ang trabaho ng citizenship natin, ng citizenry. This is the ongoing and continuing democratic project. Pagka excessive o nagmamalabis na ang ating mga government officials, there's nobody else. Tayo talaga, you don't expect the system to work because our officials don't want to make it work for us. It will work for them, pero para sa atin hindi. So sabi sa saligang batas, kaya nga kayo binigyan nitong Bill of Rights. Kaya may karapatan magsalita, magpahayag, magtipon-tipon to petition for redress of grievances. Ito ang sandata. Ito ang paraan para i-check natin ang mga government officials natin. And no, there is no end to it. Pagka nagsasalita ang mga tao at sinasabi yung mga people power fatigue na kasi, that is defeatist. Ang mensahe niyan is, o sige, bahala na kayong mga opisyalis na, nakaw na lang kayo ng nakaw. Gawin nyo, labag na lang kayo ng labag sa batas kasi pagod na kami. Hindi pwede, bawal po mapagod. Tuloy-tuloy pa rin dapat because that is how we set up the system to work. We put them in position, representante natin sila. Pag hindi na nila nire-represent ang ating mga pangangailangan, yung mga ating kagustuhan, magsasalita tayo. Ngayon, sometimes the system doesn't work. Kasi we either don't have the numbers or talagang halang lang ng bituka ng mga opisyalis na nilagay natin. Hindi pwedeng mapagod. All the more that we must be more vigilant, more assertive sa ating karapatan. So, it's not easy. Nobody said na magiging madali ang demokrasya. Ang pinakamadali nga yung dictatorship, susunod ka na lang ng susunod. Pero kapalit ng iba't ibang mga kalayaan natin o karapatan natin, ang obligasyon na tayo ang mag-check sa ating gobyerno. We have the power, pero gusto nila makalimutan natin yon. And yung mga ganyan, yung sunod-sunod yung issue, sunod-sunod na ito ginagawa. At some point, tayo napapagod, di ba? Na nagiging nagiging manhid na. That's exactly the reaction that they want. Yan po ang expression ng power. Pati yung mga yung maglalabas ng mga programa na stupid lang, hindi ka tumatalino. Tingnan niyo yung entertainment industry. Ayaw nilang maging mas matalino, mas laganap, mas informed yung entertainment at saka yung arts industries natin. They don't want that to be better because they don't want people to be more aware of their rights, of their power. They want them, parang narcotic yan eh. Even the internet, para yung droga. Nagiging docile ka, tatanggapin mo lahat. Kasi everything is so easy. Pag gising mo, bukas ng cellphone, mag-doom scrolling ka na. So, we have to fight this. Every day na dumadaan, humihirap ang pag-a-assert natin ng ating karapatan. They are building a system that will make that worse and worse, to the point that we will just not care. So the biggest act of rebellion that we can conduct here is simply to say no, to criticize the government, to point out, uy, kapal ng mukha nyo, bakit nyo ginagawa yan sa amin? So, it becomes now an obligation sa bahagi natin. It's not easy. Nobody will be able to say na madali ito. Pero it is something that we have to do. Kinuha na nga nila si PRD eh. Pinakulong nila si Pastor Quiboloy. There are others na hindi natin alam na ino-oppress ng ating gobyerno. They want to keep us ignorant of that. And then pagka naging excessive ka na, pag masyado ng marami ang nakikinig sa'yo, hahanap sila ng paraan, gagawa sila ng batas, gagawa sila ng action to marginalize you, to shut you up. Yung mga ganyan ang sinyales na kailangan ituloy lang natin ang ating pagtutol sa isang administrasyon that has gone out of its mind. So,
tuloy-tuloy lang, nakakapagod, but wala naman tayong choice. Opo, to note na hindi sila banyaga. Kapwa Pilipino natin, ma'am. Yan sila. Ewan ko lang kung ganoon din ba yung kanilang mga hinuha para sa bayan. Pero ma'am, let us end this conversation, ma'am, sa isa pong sikat na political philosophy. No? Kunin lang namin yung reaction po ninyo. That a good government must be a government of laws and not of men. Ano po ang masasabi nyo dyan, ma'am? Ang basically ang sinasabi niya is it could be more objective. And ang reliance natin sa batas is yes, it's actually a good philosophy, but in the pagka nag-i-exist yung power structure, katulad nito, sino ba ang mga nananalo bilang mga representante natin? Sino yung mga nakakaupo sa pwesto? May rare instances na nagkakaroon tayo ng Duterte, at least once in our lifetime, nagkaroon ng Duterte. Pero tignan ninyo yung ibang mga opisyalis natin. Mga may pera na yan. Kung wala pang pera yan, pag naging politiko, nagkakapera na yan. And therefore, they can continue being our politicians, our leaders, our decision makers, our lawmakers. At tuloy-tuloy ang paggawa nila ng istruktura ng gobyerno to keep us weak. Sasabihin nila, kailangan mag-adhere ka to the rule of law. But is every law fair? Is every law, sino yung mga unang nadadali ng mga batas? The weak, the powerless, yung mga hindi makaka-afford na mag-succeed within this system. Di lang yan, tignan ninyo yung pagnenegosyo dito sa Pilipinas. Yung mga oligarko, yung mga malalaking businessmen, they like to keep things monopolized. Or in some cases, duopolies. Pero sila lang talaga. In the rare instance na meron yayaman dyan, they become immediately part of the structure. And ano nangyayari? It's an us versus them. At gumagawa na lang sila ng batas. At tuloy-tuloy din ang paggawa nila ng sistema ng gobyerno where the weak and the powerless will remain weak and powerless. And even yung resort to the law becomes something of a power struggle. Kasi ang already weak and powerless, you put him or her in a legal system that is designed to oppress him or her. Then yung pagsasabi natin should be a system of laws is like saying, tiis kayo, gumawa kami ng sistema ng batas precisely to keep you powerless. Paano tayo dyan? In the end, it isn't about anything. It's still about the people. It's still about an enlightened people who will continue asserting themselves. It's the democratic project. Yung reliance natin sa law, it will depend because laws are also made by men.